Kadalasan sa biyahe, hinahanap mo ang ganitong klaseng tanawin. Oh, grabe ang ganda. Pero bago mo makapture ang mga ganitong eksena, kailangan mo munang suungin ang mga daang hindi mo kabisado. Mga lubak, Liblib na rin dito. Hala. matatarik na akyatan, Oh, at pababang kalsada. Pero sa dulo, masasabi mong worth it ang lahat. tingnan nyo yan guys. Sa video na ito, samahan nyo ako sa day 2 ng aking Bukidnon adventure. Puntahan at akyatin natin ang isa sa mga pinakakilalang tanawin dito sa Valencia, ang Mount Anahawon. Won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Tara, simulan na natin. Think you're the silent type. Okay guys, good afternoon. Welcome again sa akin channel. And for today's video, samahan nyo kami kasama ng kapatid ko. Around 3 o'clock ng hapon na ngayon. Pero ang ating adventure is pupunta tayo sa isa sa mga pinakamagandang location or scenic view dito sa Bukidnon. So currently nasa Valencia City kami, which is one of the city ng province of Bukidnon. So isa sa mga reason why ito yung pinili kong location na puntahan natin sa araw na ito, aside sa maganda daw yung scenic view, sabi ng mga local dito, is malapit lang siya where kung saan kami located. Since nagstay kami ngayon sa Valencia, so itong location na to na tinatawag na Mount Anahawon is malapit lang siya sa Valencia. I think part pa rin siya ng Valencia City. So from the city itself papunta doon is ang estimated time niya ng arrival papunta doon is 1 hour and 5 minutes. So hindi siguro tayo abutin ng mga ganong oras since hindi naman masyadong traffic dito, and then malawak naman yung kalsada dito. And then base din sa mga sabi-sabi ng mga taga-local dito is matarik daw yung lugar bago mo mapunta yung mismong location. So check natin kung ganun ba talaga katarik at maganda ba talaga yung mga scenic view o yung view na meron dun. So exciting to. And siya nga pala, pasensya sa aking boses kasi nawala na ako ng boses. Napause ako bigla. Kaya enjoy natin yung biyahe. And then exciting to dahil isa na namang lugar na makakapture natin sa araw na ito. So let's go! Grabe yung mga tricycle dito. I don't know kung tricycle ba yun or ano. Anong tawag niyan dyan? Ano siya tawagan na? Chariot. Chariot? Chariot. Chariot daw tawag dito yan. Pero parang kakaiba siyang tricycle. Parang yan yung pupuntahan natin. Yan ba? Okay guys, nakalabas na tayo sa Valencia City. So andito na tayo sa mga kalsada papunta dun sa ating destination. So kita nyo naman sa harapan natin may mga bundok na. Ayun o. Oo, ang ganda ng mga bundok. Possible yan yung pupuntahan natin. Oh, tingnan nyo. Oh, ang ganda. Magkabilaan yung mga bundok.
No, tingnan nyo na guys, malapit na tayo sa bundok. Hindi pa ako sure kung saan yung Mount Anhawon dyan. At sabi din ng mga taga-lokal dito, mas maganda daw na pumunta ng 6 o'clock ng umaga or mga 5 o'clock ng umaga para ma-witness mo daw din yung yung Sea of Clouds. Pero dahil sa naumay na tayo sa mga Sea of Clouds ng Baguio, so try natin para maiba naman yung scenic view natin dito, which is yung sunset. So sana ma-witness at ma-capture natin yung sunset kasi may mga part na makulimlim. Pero hopefully dun sa taas is pagbigyan tayo ng pagkakataon na masilayan ang sunset habang andun sa taas ng bundok. So exciting. So malapit na tayo guys. Estimated time 40 minutes bago natin marating ang ating location. Oh, ganda. Scenic view ng Bukidnon. And then isa din pala sa challenging daw dito is pag-akyat is masyadong paahon at pagbaba masyadong matarik. So talagang tinanong ko yung kapatid ko kanina kung okay ba yung braking system ng Aerox niya kasi baka magkabirya kami doon. Pero sabi niya okay naman na. So hopefully makayanan natin yung paahon at saka yung patarik na pag-akyat papunta doon sa bundok na yun. Warning, landslide prone area. So parang nasa gilid na tayo ng bundok. Tingnan nyo yung habal-habal dito. Nakagaling yung mga riders dito, yung mga nagmomotor dito. Kasi kaya nilang balansahin yung magkabilang pasahero. Nasakay lamang, makabit lamang ang isang kahoy na pinagdugtong-dugtong. Galing. Kung ako niyan, hindi ko kaya siguro yan. Baka ma-out of balance na ako. Oh, ganda na ng scene. Ganda na ng view. Malapit na tayo sa bundok. 38 minutes na guys bago natin marating ang ating location. Ang ganda ng forma ng bundok. What a formation. Makalipas ang ilang minuto ng biyahe, nakarating kami sa isang rough road na daan. Rough road na. Rough road na pala yung kalsada dito. Dito nagsimula ang mas challenging na parte ng biyahe. So ito na yung challenge dito. Hindi namin expect na rough road pala dito. Matagtag yung motor mo. Matagtag. Oh. Sabagay, hindi naman to adventure bike. Ito ATV kay guwapo to. Guwapo suspension. Consider ito naman na yan. Tagtag yun siya yan. Ang ganda din ng view dito. Kapatagan. Marami din mga kabayo dito. 30 minutes na lang guys bago natin marating yung mismong destination natin. Oo, forbida. Oo. Ang ganda din ng view dito. Doon tayo galing. Umikot lang tayo. So talaga nasa gilid na tayo ng bundok. Pagilid. May bundok din doon. Ang ganda talaga ng mga view dito. Oh. Ala. Ano dyan? Kaya pa?
Tapos pugat pala. Oh, ang ganda dito. Oh, alalala. Ang ganda din ang view dito. Talagang provincial life talaga dito. Oh, may mga nagbibingo pa. Sa letra B. Ito yung talaga yung ano, yung mga province life. Mga ganitong oras, nagtatambay sa labas. Papahangin, kwento-kwento sa kapitbahay. Ganda ng kulay, oh. Mm. Ganda. Ang kinihinog na. Ang Oo. ikan gi-harvest. O niya, nanurok na ba? Ganda ng kulay ng ano niya. Harvest. Let's go. Continue tayo. Ang ganda ng view. Oh, ang ganda ng view. Oh. Grabe yung lawak ng ano dito. Kalupaan. Lumalaki na yung mga bato. Ala, patay yung Aerox. Alala. Ala. Bato. Bato lang yan. Pitik. Maganda sana kung masemento. Simentuhan na diri ang Mag-develop. may kuhan. Marami nang pupunta. Ala. Well, ganito talaga basta gusto mong ma-capture ang magandang view. Hindi maiwasan na may mga ganitong klaseng daan at saka adventure. Kaya napasubo naman ulit si Aerox. Liblib na din dito. Wala. Ora kalit og adventure bike si. Naging adventure bike yung Aerox. Oh, parang patag na doon, oh. Oh, patag na. Pino na. Ayun, sementado na. Ay, thank you, Lord. Okay, natapos din yung rough road. Diretso na yung biyahe natin. Matapos malagpasan ang rough road na iyon, nakaramdam din ako ng kaunting ginhawa dahil unti-unti nang naging sementado ang daan. At dito na rin Ito na yung nagsimulang paakyat. magbago Grabe, paakyat na ang dyan, oh. tanawin. 10 minutes guys, malapit na tayo. Andito na tayo sa paakyat na part. Ayun, oh. Meraya. Oh, grabe yung kalsada dito. Paakyat na tayo. Habang papaakyat na kami, may isang tanawin na biglang bumungad sa amin. At dahil sa ganda nito, hindi ko mapigilan na huminto sandali. Do achuya sa dalan diri. Oh, oh, ganda. Ma. Ma, pa. Oh, ganda. Dito pa lang, oh. Oh, grabe. Oh. Meraya, oy, manong sa iya. Oh, shish. Ang ganda, guys, oh.
guys, huminto muna tayo dahil sa hindi naman talaga nakakapagtaka bakit ako huminto. Dahil sa kita nyo naman yung view na nasa harapan natin. Ang ganda. Hindi may iwasan na hindi tayo huminto para makapture lang ang ganitong tanawin. Ang ganda. Super. Doon tayo galing kanina. Umikot doon paakyat. Ay... Na-surprise ako Ganito pala kaganda dito. Ang ganda ng mga bundok dun. Tsaka yung kapatagan Tapos yung sunset. Yung araw. Ganda ng sinik niya Ganda. Minsan, kailangan mo talagang tumigil para mas ma-appreciate ang mga ganitong sandali. Continue tayo sa biyahe. Five minutes na guys. Marating na natin yung tuktok ng bundok. Habang papalapit na kami sa tuktok, mas lalo pang lumawak ang tanawin. Dito ko na nakita ang halos buong paligid. At doon ko na-realize kung gaano kaganda ang Bukidnon mula sa taas. Dito na. Mount Anahawon. So, likod tayo dito. Sea of Clouds. Tinatawag din pala talaga tong Anahawon. Mount Anahawon. Sea of Clouds. Tingnan nyo, Oo, ang ganda. Mo gani. Pero mawapa man ang clouds. Kaya hindi pa nag-set yung yung araw. So ito yung kondisyon ng kalsada dito kung may plano kayong pumunta dito sa Bukidnon at gusto nyo puntahan itong Mount Anahawon. Sementado siya. Although doon sa baba kanina marami siyang pwedeng ruta. Yung ruta na napili lang namin is yung pinakamalapit, which is nadaanan namin yung rough road. Pero pagkakit naman na dito is sementado na. Grabe pala katarik na ito. Grabing ahunan Sakonon kayo. Ala. Ang ganda din ng bundok to Ay, probido. Ang taas. Gani. Taas na kayo. Probido. Buti na lang talaga dinevelop tong kalsada dito. Para sa ganun hindi mahirap puntahan. So nasa tuktok na talaga. Tugnaw na yung hangin. Malamig na yung hangin. Ang taas na natin. Tingnan nyo yan guys Nasa tuktok na tayo. Ayun Ang taas na natin. Mag-paragliding na. Kapoy na naong. Parang doon tayo pupunta sa tuktok. Murag chocolate hills ya. Ha? Asa? Diya? Grabe yung kalsada Lakaroksing. Grabe yung akyatan. Laka, taas kayo. Birada yan. 1 minute. Paakyat na tayo. Tingnan nyo yung view. Porbida. Akyat. Aerox.
Kinaya ng Aerox. Tingnan nyo. Oh. Kaya nga may bahay pa doon, oh. Grabe. Dari yan, kananay turn left. Ayun na. Go. Mira yan. Oh. Oh. Tingnan nyo yan, guys. Ay, dapat dito ta. So, doon tayo mag-park. May entrance fee na 50 pesos. Parking motor, 30. Four wheels, 50 pesos. So, sulit na din. Para din sa development at saka maintenance din dito. So, tulong. Sir, tatak na lang, oh. Okay. Okay, akit tayo. Ay, grabe. At sa wakas, narating din namin ang tuktok ng Mount Anahawan. Okay guys, nakarating na tayo sa tuktok ng Mount Anahawan ng Bukidnon. Tingnan nyo naman yung view dito. Oh! Oh! Grabe, ang ganda. May bundok pa dun. May bundok pa dun. Magkabilaan. Doon tayo sa kanilang parang tinatawag nila na walking glass daw. Punta tayo dun. Let's go. Isang lugar na matatagpuan sa Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon, Sana mawala na ngayon ay kilala na rin bilang Valencia Sky Park. Isa ito sa mga bagong umuusbong na ecotourism destination sa lugar. Nakilala sa Sea of Clouds, malawak na tanawin ng kabundukan at malamig na klima. Mula sa isang lugar na dati bahagi lamang ng lokal na kwento at alamat, unti-unti na itong nagiging isa sa mga dinarayo ng mga biyahero. Ito yung walking glass nila. Ay, hindi siya masasabing glass kasi yung side naman ang may glass. Pero maganda, scenic view. Ganda dito guys, oh. Kaya kung may plano kayong bumisita sa Bukidnon, ilagay nyo to sa bucket list. Para sa ganun ay mabisita at mapuntahan nyo talaga dito. What a view! What a view! So kung dito banda pala, need mo nyo magtanggal ng sapatos kasi aapa kayo dun. So magtanggal tayo ng shoes. Okay, nakatanggal na tayo ng sapatos. Uyog dito ya. Ano ba? Doon sa Batangas, hindi ko pa na-try yung parang pasyalan doon sa Batangas, yung walking glass din doon. Pero ito, parang semi-walking glass din to. Pero nakakatakot pala din sa actual. Kasi tingnan nyo. Guys, nakakatakot yung glass pala. Huwag ka lang tumingin sa baba.
At habang papalubog ang araw, unti-unting nagbago ang kulay ng kalangitan. Mula sa liwanag, papunta sa gintong kulay. Hanggang sa tuluyang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok. Isang tanawin na hindi ko basta-bastang makakalimutan. Sa bawat biyahe, hindi lang destinasyon ang mahalaga, kundi ang dinadaanan mo para makarating doon. At sa araw na ito, pinatunayan sa akin ng Mount Anahawon na minsan ang hirap ng daan ang dahilan kung bakit mas nagiging espesyal ang bawat tanawin. Grabe, isa lang yung masasabi ko dito sa Bukidnon. Talagang napapasurprise at na-amaze ako sa mga beautiful scenery ng kanilang mga lugar. Lalo na yung mga formation ng mga bundok nila. Kaya hindi nakakapagtaka why Bukidnon is one of the beautiful locations to visit here in the Philippines. At kita nyo naman, sulit yung biyahe dahil sa natunghayan natin kanina, yung magandang view at yung magandang scene na na-capture natin dun sa Walking Glass. So dito ko natatapusin ang video ko na ito dahil aabutan na kami ng gabi. At sana nag-enjoy kayo sa ating quick ride and quick adventure na Paraf Road, Paahon at mamaya talagang patarik na naman yung aming pabiyahin kasi grabe yung kasada pababa. Okay? This is Sea Capture, see the road, capture the journey. Hindi pa dito nagtatapos ang ating Bukidnon adventure. See you in my next video. Thanks for watching. Bye-bye.